Mapagpalang araw po muli mga katili viewers. Welcome po muli sa aking munting channel, Amel Artwork and Job. Yan. Ngayon po ay tuturo ko po kayo kung paano po makatipid, lalong higit po sa mga roller brush at saka sa paint brush. Yan. Ito po sa mga pintor, ito sigurado po magugustuhan po yung mga ituturo ko. Yan, tulad nga po nung sinabi ko na pagtitipid lalo na sa brush at paint brush dahil mahal na po ng mga bilihin, kaya tuturo po sa inyo para hindi po kayo pabili-bili pa ng mga brush. Kaya panoodin po ninyo. Hey, how are you, Emil? I am fine, sir. Now I want to show how to save roller brush and paint brush. Let's see. Ngayon po medyo mahal na po yung ganitong mga kumbaga na tapo ng roller brush. Ayan. Kaya yung iba po, mapapansin natin, yung gumamit ng ganitong roller brush, hinihinawan na lang nila, hindi tinatabi. Ganito po nangyayari. Yan, ganito po. Ngayon, kung gagamitin po nyo ito, medyo matigas na yung ilalim nito. Hindi na magandang ipahid. Nagkakaroon na ng tawag dito yung bakante, yung pintura, hindi plain. Kaya hindi na masyado applicable yung ganitong hininawan mo tapos gagamitin mo ulit. Kaya naisip ko sa akin lang pamaraan at sa aking karanasan. Kaya yung mga ganito hindi ko tinatapon. Itong mga hawakan, mga holder na ganito. At yung ganito, marami akong stock na ganito dito sa amin. Pero bihira akong gamitin. Alam nyo kung bakit? Kasi ito, yung bawat paint na ginagamit ko, iniiwan ko na dito yung roller brush. Sampung, katulad po nito. Yan, kung makikita po ninyo. Yan. Nandito na ito. Kasi, hindi siya titigas. Lagi siyang babasa. Yan. Pag gagamitin ko na siya, saka ko lang ilalagay ito. Yan, katulad ito. Yan. Yan. Hindi ko na rin gamitin siya. Ngayon, pagkatapos kong gamitin, iiwanan ko ng muli siya rito sa lata. Yan, iiwanan ko siya rito. Ganito lang naman, madali lang naman, oh. Ganyan lang, oh. Tanggal na. Yan. Tapos, ang sunod nyo gagawin, nandito na yung roller brush. Lalagyan nyo sa ibabaw ng thinner, tatakipan nyo sa ibabaw. Kasi pag nilagyan ng thinner sa ibabaw, hindi siya titigas. Ngayon, pag gagamit ka na, saka mo lang imimix, haluin mo. Yun, hindi ka nagamit. Pagkatapos ulit ng paggamit, lagay mo ulit dito. At kung maubos man yung pintura ng sa lata ito, kung maubos yung pintura, mas maganda, magtitira kayo ng konti, din lalagyan nyo ng thinner. Ito nga pala, sa bawat kulay na gagamitin nyo, halimbawa may kanya-kanyang kulay, bawat kulay, may kanya-kanyang roller brush na nakalagay. Para sa susunod, magagamit nyo, magagamit lagi sa kulay na yun, yung roller brush. Yan, katulad sa pool ito. Itong ginagamit ko ito ay flat enamel. May sarili siyang roller brush sa loob. Ito naman, gloss. May sarili din siyang roller brush sa loob. Yan, mapapansin nyo. Ayan, o. Yan.
may sarili rin siyang roller brush. At ito ay tinakipang ko na ng paint thinner. Applicable lang po itong ganitong idea sa mga pintura tulad ng latex paint at saka enamel. Yan. Hindi po siya applicable sa epoxy paint. Depende rin po sa epoxy paint, pwede nyo i-save kung halimbawa mga lalagyan nyo ng epoxy reducer. Kaya lang mga hanggang 2 days lang ang tagal. Kasi pag tumagal na, kumukunat na yung epoxy paint. Yan. Noon, nakalam na kayo ng isang tips hinggil sa roller brush, ano? Ayan. Ngayon naman po ay sa paintbrush tayo. Ayan. Sa paintbrush, yan, ganito po. Ngayon po, kalimitan po ng paintbrush, nakikita ko, naaawa ko sa ibang mga gumagamit. Tumitigas yung ganito kasi yung iba binababad lang nila, iba pinababayaan lang. Pero yun, tuturo ko sa inyo kung paano po ma-save yung ganito mga brush. Lalong higit po sa mga gumagamit ng epoxy paint. Yan. Kalimitan po na na-encounter ko na gumagamit ng epoxy paint, tinatapon na po yung kanilang mga brush. Yan. Kaya ngayon po, dun sa mga gumagamit ng epoxy paint, tuturo ko sa inyo kung paano po ninyo maitatabi at magagamit muli ang inyong paintbrush. Tanda po ninyo, kung bibili po kayo ng paintbrush, kailangan bumili rin po kayo ng steel brush. Magkapartner po yung dalawa ito. Ito po sa akin pong idea dahil sa tagal ko na rin yung pintor, ito lang po ang ginagamit kong panglinis. Kaya lang, may isa pa pong kailangan natin. At ipapakita ko sa inyo kung ano pa yung dapat gagamitin natin para matanggal yung pintura ito. Sample po ha. Lalagyan natin ang pintura ito. Yan. Ang pintura po siya. Yan. Yan. Yung gagamit nating pintura, yung gloss enamel. Wala kasi ngayon ako epoxy. Gloss enamel yan. Ngayon, ang gagawin natin, inoodin nyo kung paano gagawin ko para ito ay matanggal. Gagawin ko nito. Yan. Pupunta lang po ako sa labas at maghahanap ako ng buhangin at alikabok. Yan po ninyo. Ayan po, ang dami rin itong buhangin at alikabok. Ito po. Ngayon po, maraming buhangin to. Gaganyan atin pong steel busin. Ang purpose po kasi kung bakit nilaling natin ang buhangin, kinukuha ng buhangin at alikabok yung pintura. Then, i-steel brush mo para matanggal yung buhangin at pintura kasama yung matanggal yung buhangin para kasama na yung pintura. Spa. Ayan po, parang bago na muli. Yan. Wow! Ayan po, nakita po ninyo kung paano ang paglilinis ng paintbrush na hindi gagamit ng thinner. No? Steel brush lang. Alam niyo po ba,
Mas applicable po ito sa gumagamit po ng epoxy paint. Kaya kayo po mga gumagamit ng epoxy paint, nakita po ninyo kanina yung ginawa ko. Ganun ang gamitin nyo, lalong higit po kung kayo nasa tabing dagat. Napakaraming buhangin po sa tabing dagat. Na pwede pong gamitin dito, isaw-saw lang na po ninyo, mga 5 minutes. Gaganyan-ganyan. Kasi po kinukuha ng buhangin yung epoxy, then tatanggalin nyo ng steel brush. Ngayon naman po, papakita ko naman po yung paglilinis ng mga artist brush, mga pang-artist brush. Tulad po nito. Yan. Kasi po ito kalimitan po, water paint po ang ginagamit dito, acrylic paint. Pag minsan po nagmamadali tayo, kung minsan hindi natin nalinis mabuti yung mga brush, ano ba nangyayari? Ganito. Akala natin malinis na, pero sa loob po niya, tumitigas po yung pintura na acrylic water paint. Alam niyo po ba, magandang panlinis dito? Ang maganda po panlinis dito ay ito rin. Steel brush din pero mas pino. Yan, fine po siya, fine. Pino po siya. At ang pagbababadan po nyo nito, ito lang po sa akin karanasan, mas maganda po talaga ibababad po ninyo kasi mas lumalambot po yung acrylic base sa epoxy reducer. Yan, yan po nyo. Ito po ay epoxy reducer. Sasalin po tayo dito. At babasahin lang ng saglit lang naman. Yan. Lumalambot na. Ang bilis lumambot kasi acrylic lang naman ito eh. Mas matapang kasi ang chemical ng epoxy. Ayan o. Ayan, lambot na. Ngayon, pwede rin ninyong gamitin yung alikabok dito. Ayan. Pero kung wala alikabok, okay lang po yung pamunas. Okay lang po pamunas. Pero pag na talaga may alikabok, then tirahan din yun ng ganito. Ayan. Kasi kinukuha rin po nung steel brush yung mga kunting pinturang tubigas. Ano, balik na po siya dati, ang lambot na. Tsaka nawala na yung matigas sa loob niya kasi nilusaw na nung epoxy reducer. Medyo makapal po yung dumigas dito kaya bababa din rin natin ulit. Ito kung makikita ninyo, ang daming pintura na nalulusaw. Kulay pula na siya. Tsaga-tsaga lang po paglilinis para po naman yung mga brush ninyo ay tumagal ang buhay. Yan. Pinaw, ang ganda na rin gamitin. Oh. Wala na matigas sa loob. Yan. Hanggang dito na lang po. At sana po ay nakakuha na kayo ng ilang idea para po naman maisip ninyo yung mga gamit na lagi ko sa roller brush at saka sa paint brush. Yan, salamat po sa inyong panonood sa aking munting channel. Doon po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking munting channel, naglalamig po ako sa inyong
Pakisubscribe naman po para po kayo ay updated sa aking mga susunod na mga video, lalong higit po sa aking artwork and job. Yan. Yan na po. God bless. Bye-bye.